Di ba si Alice Guo, mayor? Ngayon, puro ka walang alam. Puro ka hindi mo alam. Pero puro ka, kumbaga puro ka hindi alam, walang alam, ewan ko, nakalimutan ko na. Pero alam niyo po, meron pong isang mayor na nagpasara ng Pogo. Ito dapat ang ginagawa ng mayor ng Bamban. Bakit hindi ito ginawa ng mayor ng Bamban? Nasa ating post-streamer ngayon si Pasig City Mayor Vico Soto. Magandang umaga po, Mayor. Magandang umaga, Sir Ted, DJ Chacha. Salamat po sa inyong panahon this morning, Sir Vico. Ito nga pong pagpapatupad ninyo ng City Ordinance kontra po sa mga pasugalan na ito ng Pogo at ilang pa hong mga e-games. Sa ngayon po, as we speak, meron pa ho bang bukas at inyo pa lamang ipapasarado? Sa ngayon po, sa pagkakaalam ko, wala na. Naubos na namin. Nung last week, May 18 pang bukas eh. Although December 31, 2020, nag-expire yung mga business permit nila base sa Ordinance 55 Series of 2022, yung 18 na ito, ang kukulit eh. Hanggang February, bukas sila. So, pinasara na namin. Opo, ito hong mga hindi sumunod kaninyo sa ordinansa, identified ho ba sino mga may-ari nito at ano pong kakaharapin nilang kaso kung meron man? May listahan naman po kami ng mga pangalan nila. Siyempre, iba-iba yung may-ari nitong 18 kasi nasa mga 23 or 24 yan eh. So, ibig sabihin, yung 5, kusa naman nagsara kasi alam naman nila yung ordinansa namin. Nag-file yung pag-court sa korte pero okay lang po yun. Na-deny naman po yung PRO nila. So, pwede namin talaga sila ipasara. Ito po yung ginawa namin. Dahil yung 18 po, yung 18, talagang walang balak na sumunod sa ordinansa at sa batas natin. Pag-aaralan po natin ng legal department kung ano pa po yung dapat gawin, kung ka-filean pa ba sila ng kaso. Pero sa akin naman po, Sir Ted, ang pinaka-importante ay napasara na po sila. So meaning, ang pag-court... Diba? Ang pinaka-importante, napasara na po sila. Ganyan sana ginagawa ng mayor ng Bamban. Diba? Maliwanag na maliwanag dito, meron ng cuddler talaga eh. Hindi sumusunod sa ordinansa itong mga ano na ito, itong mga Pogo Hub na ito. Bakit? Unang-una, may nahuli na mga Chinese fugitive, mga pugante, mga illegal alien, mga nagtatrabaho sa Pilipinas na walang working permit. Sa Malaysia nga kapag ang Pilipino nahuli, walang working permit, kulong. 6 na buwan munang kinukulong sa Malaysia. Kapag po walang tumulong na mga kaibigan o mga kaanak, ang magpapauwi po after 6 months, embassy na. Or kapag hindi po na proseso o hindi natulungan ng embassy na mapauwi agad sa Pilipinas, 6 na buwan po munang makukulong sa Malaysia. O tapos ano mga parusa? Sa Malaysia, nilalatigo po ang mga preso doon. Yung mga illegal alien po, kapag nahuli ka, kunwari, ito suot mo, pag nahuli ka, illegal alien ka, sasakay ka ng eroplano kung ikay nahuling nakatsinelas. Nahuli ka nung nagkaroon ng raid. Ito lang mismo, kunwari, ito lang suot mo, nakashort ka lang, nakatsinelas ka lang, uuwi ka ng Pilipinas, lalapag ka ng NAIA, yan lang ang suot mo. Lahat ng gamit mo, hindi mo na maiuwi. Pwera na lang kung ipapauwi o ipapapackage ng mga kaibigan mo. Ganun po katindi. Mabait nga ang ating ang ating gobyerno. Nakita ko dala-dala pa ng mga undocumented Chinese citizen itong kanilang mga gamit Dala-dala pa po nila pauwi. At hindi po sila nakulong ng 6 na buwan. Buwan lang ang kanilang pagkakakulong. Parang wala pa yata 2 buwan. Diba? Kaya, doon pa lang, ikaw, mayor, hindi mo alam, hindi mo man lang chinek. Na ang mga tao dyan, di ka ba nagtataka? Teka, napakalaki ng mga building na to. Ang lalaki ng mga bilya building, meron pang parang mall, meron pang Olympic size na swimming pool. Sino yung mga tao dyan?
Mayor ka, hindi mo alam kung sino taong nandyan. Mayor ka, hindi mo nakita kung mayroon bang mga tao dyan na ibang lahi. Hindi ka man lang nag-imbestiga o nagtanong sa mga taga dyan, sa kumpanya na yan, sa Pogo Hub na yan. Sino ba mga tauhan nyo? Meron ba kayong mga tauhan dyan na na mga ibang lahi? Mga may papeles ba? May mga working permit ba? Ang mga tauhan nyo dyan. Diba? Dapat chinek mo man lang. Pero parang wala eh. Parang wala kang ginawa. At wala ka talagang gagawin. Bakit? Kasi nga, meron kang kinalaman dyan. Yan ang nakita, tingin ko, ng DILG. Yan ang nakita ng DILG, kaya po, pinapasuspindi na itong si Alice Gu. Kaya siya pinapasuspindi na. O, kita nyo, si Vico Soto. Diba, ganyan dapat ang mayor ng Bamban. Ganyan dapat ang ginawa niya sa mga Pogo Hub na ayaw sumunod sa ordinansa. Dapat monitor mo yan. Mayor ka eh. Diba, monitor mo yan. O, nagbabayad ba ng buwis yan? Yan ba ay nagbabayad ng building permit? Nagbabayad ba yan ng business permit? Yung mga building ba nila na pinapagawa, meron ba mga permit yan? Yung mga tauhan ba dyan? Yan ba'y mga physically fit? Kung gaano ka-stricto ang ibang bansa para tumanggap ng mga OFW, dapat ganun din tayo. Sa bawat LGU, dapat ganun din. Kasi pagdating sa ibang bansa, alam nyo, minsan kahit na nga may papeles na, kahit na nga may mga visa na, minsan napapauwi pa. Diba? Kahit na nga meron ng mga nagpapatunay na, yan, legit, meron niyang papeles. Napapauwi pa minsan. Lalo na pag kinakainggitan ng ibang lahi. Kahit na nagtatrabaho ng tama. Itong mga inchik na to, kita nyo, 166 na mga inchik ang nandyan. Mga illegal na nagtatrabaho. Ano yan, hindi lumalabas ng bahay, hindi lumalabas ng Bamban complex na yan, hindi lumalabas, hindi nila nakikita. Hindi nagpapakita sa mga taga-Bamban na nalukob na ng mga inchik ang lugar nila. Kaya itong si Alice Go na to, puro ka walang alam, puro ka hindi mo alam. Puro ka ganyan. Lagot na si Alice Go, kakaba-kaba na talaga ngayon dahil nabulgar na siya. Totoo yan. Imposible, Mayor, ka dyan, hindi mo alam yung Pogo sa nasasakupan mong bayan, imposible yan. Alice, angelic face with an evil heart and soul. Diba? Yung sa mga sagot niya, Your Honor, hindi ko po alam. Your Honor, hindi ko na po matandaan. Your Honor, nakalimutan ko na po. Putangin na, dapat ka na talagang tanggaling mayor. Wala kang alam eh. Mayor ka dyan eh. Ikaw ang unang-unang dapat nakakaalam kung ano ang ginagawa niyang Pogo Hub na yan dyan. Kahit na yan ay meron pang PAGCOR license, meron kang jurisdiction dyan para inspeksyonin sila. Kaya lang, syempre, hindi mo nga makikita yung mga mali dyan. Dahil, iyong pinoprotektahan. Yan ang nakita ng DILG. Yan ang nakita ng mga nag-imbestiga. Pero mo halos isang buwan yan inimbestigahan. Ngayon lang, kahapon lang, May 17 lang naipasa sa ombudsman yung mga findings. Kaya po pinapasuspindi na yan ni Benhar Abalos. Tama lang yun. Diba para patas ang maging investigasyon. Kaya lang, katulad niyan, nalaman niya na naimbestigahan siya, na siya ay ipasususpinde, lilinisin na niyan ang kanyang bakuran. Pero yung sa Pogo Hub doon, hindi na nila magagalaw yun. NBI na may hawak nun saka DILG na ang nandoon nag-iimbestiga Hindi na nila malilinis yun.
lahat ng mga investigasyon na mangyayari diyan, lahat ng baho ng mayor ng Bamban, lalabas na yan. Hindi na maitatanggi yung kanyang link diyan sa Pogo Hub na yan. Diniretsa na nga siya ni Senator Gatchalian eh. Ang kasosyo mo diyan sa Baupu, fugitive, pugante, ngayon nagtatago na. Tapos ikaw, wala kang alam? Hindi mo alam na pugante yon? Anong klase kang mayor? Anong klase kang tao na makikipagsosyo ka sa isang incheck na hindi mo man lang iba-background check? Tanaw mo yung building, hindi mo alam na itinayo dyan at hindi mo alam kung ano laman ang nasa loob niyan. Yun nga, Kuya Marvin. O Gardo Sab, delikado buhay ni Alice, lumabag sa sindikato, buhay ang kapalit. Naku po, yan ang problema ni Alice Guo. Mga pasaway na incheck na to, dapat madaliin na si Alice Guo, baka gayahin pa sila Kibuloy, Bantag at Tebes, tatakas yan. Eto nga, ako nga, sabi ko nga sa inyo, baka magulat na lang tayo. Hakbang ng Mautog, Bamban, Tarlac. Baka magkaroon na ng hakbang ng Mautog sa Bamban, Tarlac Hindi kaya? Baka sumunod na yan, yung Bamban, Tarlac na magkakaroon ng hakbang ng Mautog. Dahil nga po, etong si Alice Go ay sinasabi nga po, na ginigipit daw, pinag-iinitan daw. Bakit pinag-iinitan si Alice Guo? Bobo ka ba? Di mo ba nakita na siya ay inimbestigahan? Hindi siya pinag-iinitan. Nakita na merong violation yung Pogo Hub. Nabuking ang mga kalokohan sa Pogo Hub na yan na nasa likuran lang ng kanyang tumbong. Ano yan? Didilaan mo rin pwet niya, no? Ni Alice Guo? Sisip-sip ka din dyan? Ay, naku talaga banat bay. Kung sa lahat yata ng ginigipit, sa lahat na lang ng ginigipit, isisisi mo sa gobyerno. Ganyan ka ba kabobo, banat bay? Ganyan ba kahina utak mo? Hindi porke kalbo, bobo. Hindi porke kalbo, bobo, pangangatawanan mo na. Huwag naman ganon. Nakaredy na, chopper ni Alice, anytime tatakas yan. Pwede ngang mangyari yan. Kasi ngayon, nagtatago na nga eh. Hindi na nga nagpapakita sa mga medyang humahanap sa kanya para siya may interview eh. Ang tanong, magpapakita pa kaya yan sa susunod na Senate hearing? Nako, dapat ano na yan, mahuli na yan. Diba, demanda na yan. Baka naman etong si Bayad Bay ay interesado kay Alice Guo. Oo, may itsura, no? Si Alice Guo, kung titignan nyo parang bata pa, parang sabi ko nga, parang 20 lang to. Paano naging mayor to? Yun pala, 38 na, hindi halata. Diba? Ganun ang mga inchik eh. Akala mo, mga bata pa, pero yung pala, tatanda na. Diba meron nga dyan, Chinese sa TikTok? Matandang Chinese. Tapos parang konti na lang yung buhok, parang nalulugas na yung buhok. Pero pag nag-makeup, putya, napakaganda, parang Barbie. Baka mabalitaan na lang natin, hinahanap at nagtatago na, hindi malabo Ate Marites Labrador. Hindi malabong mangyari yan. Posible pong mangyari yan. Talagang ako'y may kumbaga hint na ako na mangyayari yan. May helicopter. Kahit nasabihin mo walang helicopter yan, sumakay lang ng bangka yun eh. Patawid ng West Philippine Sea, sumakay sa barko ng China, wala na. Di ba may mga barko dyan sa West Philippine Sea, sa Ayungin Shoal, sa Scarborough Shoal? Di ba may mga barko dyan ng China? Sumakay lang yan ng barko. Sumakay lang yan ng ano ba tawag doon? Yate. Papunta dyan sa mga sasakyan ng China, dyan sa sa West Philippine Sea, makakatakas na yan. Diba? Ate Janet Rosario, shoutout po. Napakadaling tumakas ni Alice Guo. Dahil yan ay in-check. Hindi naman yan Australiano. Hindi naman yan na Canadian citizen o European citizen. Yan po ay in-check. At nakapalibot po sa ating bansa ang in-check.
Pumunta lang ng Pag-asa Island dyan, sumakay ng bangka, papunta dun sa mga sasakyang ng China, Chinese Coast Guard. Takas na yan. Pera lang eh. Pera lang katapat. Diba? Ganun lang po ang kadali kung paano po makakatakas yan. Eh di na ako magtataka na mawawala na lang po yan ng parang bula. Di na po ako magtataka na sa mga susunod na araw, hindi na po natin makita si Mayor Alice Guo. Maaring mag-post man niya ng kanyang mga video, mag-post man niya ng kanyang mga picture na nagsisilbi siya doon sa sa bayan ng Bambantarlac, pero yung mismong kanyang katawan wala doon, nakaalis na ng bansa. Yan ang aking hinala diyan. Yan ang aking naiisip na pwedeng gawin nitong si Alice Guo. Pwede siyang tumakas. Pwede niyang iwanan ang lahat nandito. Bakit? Na ano na siya na booking na siya eh. Di pa, na ano na siya, na-expose na siya. Na-expose na po siya sa gobyerno. Na-expose na po siya sa mga kababayan niya diyan. Diba? So, eto nga po pala yung aking Mac Pablo Live. Lagi kong nakakalimutang ibaba kapag tayo ay nagla-live. Mac Pablo Live. Ayan. Sana po ano nyo po yan, ma-subscribe nyo po ako diyan sa ating mga tropa pips diyan. Ayan, nakapin message po. Yan po yung aking YouTube channel na na isa pa po reserba nating YouTube channel. Nagla-live din po ako diyan. Kahapon nga diyan ako nag-live nung ating nung ating Resign Sara movement. Ayan. Sana po ma-support niyo po ako diyan. Biktima 147, shout out. Tama ka, sabi pa ni Duterte, pwedeng sumakay ng jet ski papuntang West Philippine Sea. Na hindi naman ginawa ni Digong, Digong, tanda-tanda na, yabang na lang yan, mukha na lang nagagalit dyan. So ako po'y magpapaalam na po sa inyong lahat. Sana po ay masupport niyo po ako sa isa ko pang YouTube channel. Meron din po tayong GCash. Okay, kung gusto po ninyo akong bigyan ng inyong blessing, ayan po ang ating GCash number. Ito, teka. Ito po yung aking GCash number naman. Okay. Paul Pablo. Ayan. Ayan naman po yung aking GCash. Salamat Kuya Busabos. Ayan, nagbigay siya ng pangkape. Pati si Ate Janet Rosario. Salamat po. Para kay Pioli. Binili ko ng gatas kanina si Pioli, si Milak. Ayan po yung akin namang GCash. Salamat po sa pagsama nyo dito sa ating vlog. Dapat binababa ko to pag-umpisa ako ng live, nakakalimutan ko yung aking link. Etong aking na ito. Nakakalimutan ko eh. Okay. Tapos etong GCash, kopyahin ko na nga. Lagi ko nakakalimutan kapag nagla-live ako. Dapat bago ako mag-live, mailapag ko yan Ang nangyayari ayan. Kinopya ko na. Ayan. So, thank you po sa inyong pagsama sa aking live. Kay Kuya Marvin, interesado si Banat Bay kay Alice Guo kasi malaki ibabayad sa kanya niyan. Nako, baka may magulat na lang tayo binablog niya na yan at kinakampihan niya na at ini-interview na. Baka magulat na lang tayo na interview na ni Maharlika din si Alice Guo. 'Di ba? Ganyan ang kanilang style
pagtatanggol, di ba? Para mapansin at eventually, maging maging tropa pips na, maging kaibigan na. Kuya Marvin, salamat po. Salamat po sa inyong lahat. Ingat po kayo. Nasaan mang panig kayo ng mundo. Mama chup chup. Love you, love you. God bless us all, Pilipinas. God first.